Meron na namang isang kalokohan ang ginawa dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At ito ho ay sinasabing chop-chop gang. At kung saan ay china-chop-chop po yung pondo. At ngayon ay ibinunyag po ito ni Davao City Congressman na Ungab. At kung saan ay meron pong ginawa ang ilang kongresista na kinatay daw po ito hong yung ODA. Alam niyo ho, ito, paliliwanag ko lang yung ODA. Ito hong ODA, yung Official Development Assistance o ODA, na kung saan ay ito ho ay loan o grants at or technical aid mula po sa foreign government. At ito po ay multilateral institution, siyempre yung ODA na yan, tulad doon ng World Bank, ADB, yung JICA, at or bilateral partners tulad po sa Japan yan, sa USA, EU. Alam niyo ho ba mga kababayan, ang ginawa rito, kasi pag may ODA, nagbigay po yung ng ODA, yung Official Development Assistance, halimbawa ng 10 billion. Tatapatan natin yan ng 10 billion para maging 20 billion. So, yun po, bilang tulong po nila sa atin. Pero alam niyo ho, ang ginawa ho rito mga kababayan, ay chinap-chap daw. At sabi po ni Congressman Ungab ng Davao, dati itong Appropriations Chairman Committee sa ilalim po ng Duterte administration, ay yun ho, chinap-chap daw. Yung malaking pondo ng ODA ay kinatay-katay, minaliit. So ito nga ho, nakakahiya po ito sa ating mga dayuhang bansa na nagmamaganda loob para umunlad po yung ating ekonomiya. At siyempre, ito po siyempre ang, alam niyo ho, ang pinaka-goal o layunin nitong ODA ay para i-promote yung tinatawag na Sustainable Economic Development and Social Reform. Biruin nyo, pati pala ito, hindi pala nakaligtas ito sa mga ODA-funded at siyempre, ang tawag ho rito, yung Foreign Assisted Projects, tawag ho dyan, mga kababayan. Panoorin po natin itong report na kung saan ay inamin at ibinisto sila ni Congressman Ungab. Ito po ang isa sa mga malapit po sa mga Duterte, si Congressman Ungab, at talagang isa po ito sa nanindigan at nag-iingay dyan po sa Kamara, isa lang po yan, at taga Davao ho yan. Ito, panoorin natin. Pakinggan natin itong report kung saan ay may kinalaman sa pagsisiwalat ni Congressman Ungab. Kasunod na mga usapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project, isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget ng di umano'y tinaguriang Chop-Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign funded assistance. Paliwanag ng kongresista, ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. This RD, kung baka superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chop-Chop Gang dito? Ipinaliwanag pa ni Ungab na 11 ODA-funded flood control projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP para sa 2024. Pero pagdating anya sa third reading ng budget sa Kamara, bumaba ito sa 16.1 billion pesos.
Naniniwala si Ungab na sa Kamara pa lang ay tinapyasan na ang ODA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pero di pa doon natapos ang proseso ng pag-chop-chop. Sabi ni Ungab, muli isinama ang parehong mga proyekto sa 2025 NEP pero sa final approval ng budget ng Kamara, mahigit sa 8 bilyong piso na lang ang natira. Sa pagtaya ng kongresista, halos 60% ang tinapyas sa orihinal na budget para sa mga flood control projects. Kabilang sa mga anyay na apektuhan ng pagbawas ng pondo ay ang Manila Flood Control Project at ang rehabilitasyon ng Pasig-Marikina Channel. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin daw nilang makahabol sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026. Kabilang na ang Samal Bridge at mga flood control projects sa Metro Manila at iba pang lugar. Tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign-funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Dahil dito nangako si Dizon na maihabol at mapataas pa ang pondo para sa mga foreign-assisted projects sa 2026. Ako, yan po ang pahayag ni Congressman Ungab at na kung saan ay, grabe ho talaga, no? Pinagtatapyasan. Ito, ipaliwanag lang ho natin dito sa ginawa ng Chop-Chop Gang. Yung malaking pondo ho, 11 ODA projects daw po ito na nagkakalaga ng 21.6 billion na nakapaloob po sa National Expenditure Program o NEP noong 2024. Pero pagdating po sa third reading ng Congress ay nabawasan ho ito ng 16.1 billion. At ang pinakamatindi ho, nung yung pinal na po, yung pipirmahan na ni Pangulo Marcos Jr. na batas, yung tinatawag na General Appropriations Act, zero. Grabe ho talaga, no? At ang sabi nga ho ni Congressman Ungab, nakakahiya po ito sa mga bansa, no? Na talagang nagmamalasakit at nais na tumulong dito po sa atin, no? Tulad po ng binanggit ko nga ho kanina, yung, kasi ito, yung World Bank, yung ADB, JICA, yun ho mga kababayan, talagang sila po ay sumusuporta sa mga proyekto ng ating pamahalaan. So, halimbawa, meron tayong pupondohan na isang malaking flood control. Sige, 10 billion. Sagot nila yung 10 billion, pero tatapatan din natin 10 billion para, ibig sabihin, tinutulungan ho tayo yun ho, pero zero. So, grabe ho, talaga, marami ho ang mga nagmamaniobra. Maraming nangyari na milagro sa budget ho, sa panukalang budget ng ating gobyerno at ngayon lang ho nabisto ho ng Pangulo. Di ba? Siya po ang pumipirma. Halimbawa kapag may pinal na po, lumusot na sa BICAM, pinag-aaralan ho naman dapat ng Pangulo yan at makikita ho yan, di ba? Halimbawa, yung sa NEP, yung tinatawag na National Expenditure Program, yan po ang Malacanang ang nagsasubmit sa Congress, di po ba? Pagka-submit, yun po ang bubusisiin ng mga kongresista at pagkatapos darating po sa senador, tapos magkakaroon po ng BICAM. Tapos pagbalik ng ng papel sa Malacanang, itong General Appropriations Act Bill, dapat nabasa ho ng Pangulo. Uy, ang layo nito Ito yung sinabit namin, yung NEP ang layo. Biruin mo, yung nasa NEP, merong 21.6 billion na ODA project, so para po sa flood control. Tapos, nung dumating ho na yung final version, tapos na pipirmahan na, zero. Grabe ho. Talagang yung pagwawalang hiya, no, sa ating budget ho.
At yan ho, sana matukoy ho dapat kung sino talaga. Ito, iba na naman ho ito sa mga insertions at iba pang mga ginawa na milagro dyan po sa Kamara. So grabe ho. At yan po ay panibagong modus at ibinisto po ni Davao City Congressman Ungab, mga kababayan. At hindi nyo mahirapan ho kayong lumusot dyan dahil sa dati po yung chairman ng House Committee on Appropriations sa ilalim po ng Duterte administration. So grabe ho, mga kababayan. No? So nagsisilabasan na yung mga baho at sana dito talagang matukoy ho ng bawat kongresista na para mapanagot ho at siyempre maipakulong. Ayan ho. So talagang grabe ang pagwawaldas at walang hiya sa pondo ng bayan. Okay, kayo sa ating mga viewers nakikinig ko at nanonood dito po sa ating channel, ano po masasabi niyo rito? Mag-message ho kayo, magbigay ho ng komentaryo. So, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like din at i-share. Maraming salamat. Muli, ako po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.